Micro at nanoplastics at sudden infant death syndrome. Dahil ang mga nanoplastics ay maaaring maging sanhi ng talamak na pamamaga sa anumang tisyo na napasok nila. Maaari nilang maabala ang pagbuo ng mga koneksyon sa neural bago pa man ipanganak. Kabilang ang mga rehiyon ng utak ng pangsanggol na kumokontrol sa paghinga at paggana ng puso. Pagkatapos ng kapanganakan, nagpapatuloy ang nakakapinsalang impluwensya ng electrostatically charged nanoplastics. Ang sistema ng nerbiyos ng isang sanggol ay umuunlad pa rin at nananatiling hindi matatag. Sa makatuwid, kahit na ang mga maliliit na abala sa paghahatid ng signal ay maaaring humantong sa paghinga o pag-aresto sa puso. Ang mismong mga pag-andar na ito ay kadalasang may kapansanan sa mga sanggol na namamatay mula sa biglaang infant death syndrome. Bukod dito, kapag nasira ng micro at nanoplastics ang mitochondria, ang mga apektadong cell ay nagsisimulang gumawa ng mas kaunting enerhiya. Upang mabayaran ang kakulangan na ito, pinapataas nila ang bilang ng mga kopya ng mitochondrial DNA at pinalawak ang kanilang populasyon ng mitochondria. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga batang namatay mula sa biglaang infant death syndrome nagkaroon ng mas mataas na bilang ng mga kopya ng mitochondrial DNA sa kanilang cerebral cortex kumpara sa mga control group na nagmumungkahi na ang numerong ito ay maaaring magsilbi bilang isang biomarker sa mga kaso ng biglaang infant death syndrome. Kaya, ang pagkakalantad sa micro at nanoplastics ay maaaring maging isang pangunahing kadahilanan sa pagbuo ng biglaang pagkamatay ng sanggol na syndrome, pati na rin sa isang hanay ng mga pathologists na nag-aambag sa napaaga na pagkamatay ng sanggol. Hindi natin kayang protektahan ang ating sarili, at ang pinakamasama sa lahat, ang ating mga anak mula sa mga epekto ng micro at nanoplastics. Bagamat ang makabagong kagamitang diagnostic na may kakayahang tumpak na tukuyin ang mga tunay na sanhi ng sakit at kamatayan ay hindi pa rin magagamit sa lahat ng dako, masasabi nating may mataas na antas ng kumpiyansa na ang nanoplastics ay nakakatulong sa pag-unlad ng maraming sakit at maaaring mapabilis ang kanilang pag-unlad. Sa mga bihirang kaso kung saan isinagawa ang mga detalyadong pagsusuri sa postmortem, nakahanap ang mga mananaliksik ng malaking halaga ng mga micro-nanoplastic na particle ng eksakto sa mga apektadong organo at tissue. Halimbawa, sa mga tissue ng utak, mga atherosclerotic plaque, malignant na mga tumor, at iba pang mga pathological formations. Ngunit sa kabila ng milyon-milyong namamatay bawat taon, ang mga naturang pagsisiyasat sa pagkakaroon ng mga plastic na particle na ito ay isinasagawa lamang sa mga nakahiwalay na kaso. Mayroong dalawang pangunahing dahilan para dito. Una, maraming mga laboratorio ang kulang sa kagamitan na kinakailangan para mapagkakatiwalaang makita ang micro at nanoplastics. Pangalawa, mga doktor at mananaliksik, bihira nilang isaalang-alang ang posibilidad na ang mga particle na ito ay maaaring makaimpluwensya sa pag-unlad o kinalabasan ng sakit. Dahil dito, ang mga medikal na ulat ay patuloy na naglilista ng pamilyar na diagnosis. Bagamat sa likod ng mga ito ay maaaring may nakaligtaan na kadahilanan. Ang epekto ng micro at nanoplastic sa katawan ng tao. Naiintindihan ko na ang pagdinig sa bahaging ito ng aming pagsisiyasat ay maaaring napakahirap. Ito ay para sa akin din, maniwala ka sa akin. Ngunit ang epekto ng micro-nanoplastic sa ating lahat ay hindi isang bagay na maaari nating patuloy na balewalain. Ito ay isang krisis na nangyayari na. Isa na nanatiling hindi napapansin ng napakatagal dahil ang banta ay tahimik na gumagana sa loob. Araw-araw. At hindi ako nagsasalita tungkol sa bawat taon o bawat buwan, ngunit bawat solong araw. Ang dami ng micro at nanoplastic sa paligid natin ay patuloy na tumataas. Ang malalaking basurang plastik ay patuloy na nabubulok sa maliliit na particle. At ang mga particle na ito ay pumapasok sa ating katawan sa huli sa pamamagitan ng pagkain na ating kinakain, tubig na ating iniinom, at hangin na ating nilalanghap. Nangangahulugan ito na sa bawat pagkain, bawat higop ng tubig, at bawat hininga. Napakaraming nanoplastics ang pumapasok sa ating katawan at sinimulan ng kanilang mapanirang gawain. Ang kanilang mga nakakapinsalang epekto sa ating mga selula ay lumalaki sa direktang proporsyon sa kanilang konsentrasyon. At ito ay isang siyentipikong katotohanan. Ang higit na nakakaalarma ay na ngayon. Mayroon ng napakaraming micro-nanoplastics na naipon sa karagatan na sapat na upang sirain ang buong biosphere. Kabilang ang mga tao nang hindi bababa sa 3 beses. Kapag naririnig natin ang tungkol sa mga banta na ganoon kalaki, ang ating likas na hilig ay tumakas mula sa kanila.
At naiintindihan ko iyon. Maaaring pakiramdam na ang tanging lohikal na tugon ay ganap na alisin ang plastik sa ating buhay, o mas mabuti pa, upang dalhin ang ating pamilya